Dala ang pawis ng magsasaka sa aming taniman. Pagmamahal ang mahalaga. Sa init ng araw, sa ulan at lamig. Sa bawat butil ng palay, naroon ang pawis ng magsasaka. Sa bawat sikat ng araw, may kasamang dasal ang ina. At sa pag-ihip ng hangin sa ginintuang bukirin, ramdam mo ang awit ng isla. Awit ng buhay, hirap at pag-asa. Hindi biro ang magtanim, hindi rin biro ang umani. Ngunit sa bawat butil ng kanin, naroon ang alaala ng lupa at ang kwento ng mga taong patuloy na nagsasakripisyo upang may maisubo tayo sa hapag. Ngayon, sama-sama nating silipin ang isa na namang araw sa Farmer's Life in the Island. Ating pamanang kultura, buhay ng bayan. Bunga ng lupa at hirap, kasama ang catch and fish crew sa pag-aaruga. Noong nakaraang linggo pa nagsimula ang anihan dito sa isla. Pero ako, abala sa trabaho online. Kaya kahapon, sinamantala ko na wala akong gawain. Kaya maaga kaming lumakad papunta sa bukid. Una, lakad-lakad lang. Pero dahil mababait ang mga taga-isla, abay may nagpasakay agad sa amin. Shoutout sa iyo, Mr. Glenford Rentoria. Salamat at hindi kami pinagpawisan sa biyahe. Baka maaga pa lang, lutong siopaw na kami sa init. Sama ang catch and fish crew sa pag-aaruga. Bawat ani at tanim sa bayang kinagisnan. Sa bukirin at bundok, aming kayamanan. Lupa ng ating lahi, yaman at ala-ala. Ating ipaglaban sa bayan at sa bawat isa. Pero syempre, bago mag-ani, naisip namin, teka, wala tayong ulam. Kaya diretso muna kami sa bakawan nang huli ng mud clams. Dito sa amin, tawag namin ay kibaw. Isipin mo, simpleng ganun lang, may ulam ka na. Dito kasi sa isla, konting effort lang, may pagkain ka na agad. Kaya isang oras ng pagkalkal sa putikan, busog na naman ang kaldero. Mga bandang alas 9 na nang makarating kami. At ayun, mga hinog na. Kulay ginto, parang dagat ng palay ang bumungad sa amin. Ang sarap sa mata. Parang sinasabi ng bukid, "Hoy, panahon na para tikman nyo ang pinaghirapan nyo." Busog ang mga taga-isla. Masaya na ang bawat hapag. Salamat Panginoon sa mga biyaya. Balik kami sa kubo. Oras na para mag-ani. Alam mo yung pakiramdam na inaabutan ka ng langit? Medyo makulimlim ang panahon, kaya hindi ako nasunog sa araw. Buti na lang, hindi masisira ang kutis kong pinaghirapan. Pero syempre, hindi rin biro ang dami ring kati.
Yung dahon ng palay parang galit sa balat. Pero lahat ng hapdi, lahat ng pawis, mawawala yan kapag natikman mo na yung kanin na galing mismo sa palay na inani mo. Iba eh. Parang bawat subo, may kwento. Hindi na ako masyado nakapag-video kasi syempre walang cameraman. Pero kahit mabagal, nakapuno rin ang lalagyan. Sapat na tulong na sa pamilya ng magsasaka. Hindi man bongga, pero totoo at sapat. Hirap kapag wala tayong cameraman. Ganito tayo Tanghalian namin, wala sa video. Pero hay nako, ang sarap. Kibaw lang na may halong tawanan, parang fiesta na rin. Sabi nga nila, ang kanin kapag pinaghirapan, parang panalo sa prestihiyosong patimpalak. Mga bandang alas 4 na, naglakad na kami pauwi. Nakapag-video pa ng konti, pero heto na naman. Dumating na namang anghel na nagpasakay sa amin. Salamat sa iyo, Mr. Lovelota. Huwag kang mag-alala, kapag kumita itong video na ito, may red horse ka sa akin. Ganito ang buhay magsasaka dito sa isla. May hirap, may saya, may kwento. Pero higit sa lahat, may aral. Sa bawat butil ng kanin, naroon ang pawis, dugo, at puso ng magsasaka. Kaya sana, huwag nating sayangin ang pagkain. Salamat sa pagsama sa isa na namang kwento ng Farmer's Life in the Island. Kung bago ka sa channel, huwag kakalimutang i-like, share, mag-iwan ng comment. I-subscribe mo naman pakiusap, wala namang bayad eh. At kung kaya mo, mag-join ka na rin.
Salamat ng marami. Ako po si Tito Iming. Hanggang sa susunod. Paalam. Sa bawat kwento, laging may kulay. CFC Channel 1, tara't samahan. Balita at musika, tawanan at kulitan. Mula sa bayan hanggang sa kalangitan, dito'y kwento natin, walang iwanan. May bagong chika, trending na balita.